Kasi remember, Thanksgiving is not really tied to religion. Yeah. Kasi dati nung mga malilit yan, pinoforce ko magsimba. Kahit inaantok-antok na. Or minsan, mangungunsumi ka dahil we're running late for the mass, ganun. Pero this year, parang talaga nagkukusa na sila. Yeah, and it's so nice to see that. Talagang mga anak ko din, I'm just thankful talaga sa buong taon. I feel that 2024. 2024, I feel that this was the year where my whole family kind of like moved on 110%. Really? Sa mga nangyari sa Wow, I did not know that. And of course, thankful din ako sa mga katulad mo, Elizabeth. Naku naman Oo naman. Pinuwala pa ako. Sobra. Episode 66. Alam niyo ba kung gaano kadami yun? Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes with Supreme Lending. And welcome to our episode 66 of Bahay Pinoy sa Tate! Yes. Hello, I like it. Oh, malamig na. Oo nga. Kaya naka-jacket ako. Tira mo. Naka-long sleeve ka rin. Okay, anyway, we have an exciting topic. Oh, ito na. Kasi ito yung mga one of our favorite seasons. Sobra. Lahat ng tao nagigain ng weight dito mga ganitong season. Including Thanksgiving na eh. Oo nga, paano yung fasting mo? Ay, hindi. Ano mo na yun? Kumbaga ba? Break muna, pause. Oo, kumbaga ba, exception tayo dito ng konti. Okay. Diba? So today, we're gonna talk about Thanksgiving Day. Which is the Thanksgiving holiday dito sa Amerika. Yeah, and then dito na, pag nararamdaman mo na yung Thanksgiving kasi lumalamig na. Palamig na. Yes, oo. Correct. Tsaka paggabi na. Oo diba? nga, katulad ngayon. Tingnan mo, alas 5. Alas 5 pa lang, madilim na ngayon. Parang feeling talaga, ito na. Yan. Oo nga, yan yung mga sign, di ba? Right? Yes, oo. I mean, yun nga lang pag nagiging shorten yung days kasi hindi na mahirap magpakita ng bahay ng gabi na madilim. Hindi na tayo pwede mag-open house hanggang alas. Dapat talaga 4 o'clock kasi pagkatapos ng 4 o'clock, madilim na. Correct. Pero let me ask you something. Meron bang Thanksgiving sa Pilipinas? Wala, di ba? Wala. Pero alam ko nag-a-adapt na rin ng Pilipinas, nagkakaroon ng konting, di ba? Yung Halloween, they start doing that sa mga mall, pero not Thanksgiving Day. No? You gotta remember, Thanksgiving Day is tied to the American history. Tradition na talaga. Di ba dito yung dumating yung, ano bang pangalan nun? Yung sa boat, dumating sila, tapos ano sila? Doon na nagsimula. Mahal, what was that? Pilgrim ba yun? Pilgrim. Oo, dumating sila dito tapos yan yung naghain sila ng mga pagkain and everything. Bakit nga bang tinawag lang Thanksgiving? Pwede naman pwedeng party or gathering. Hindi. Kasi diba? that's their in American culture. Yan yung time na to be together with your family, slow down and give thanks. Yes. For the whole year na lahat ng mga blessings. Actually, here in sa America or United States, parang mas big deal pa nga to kaysa sa Pasko minsan sa mga ibang, yung talagang mga puti. I'm sorry sa mga ibang di ba? Ibang, in some ways. Kasi remember, Thanksgiving is not really tied to religion. Yeah. Kasi alam mo naman natin dito sa Amerika, iba-ibang religion, di ba? May Hanukkah, Christmas, may iba't ibang ano. So, ang Christmas, it's not really, anong tawag dito? It's not like everybody are Christians. Not in general, diba? Pero ang Thanksgiving, kahit anong lahi ka, basta Amerikano ka, Thanksgiving is Thanksgiving. That's the day na you go home kasi Thursday, tapos Black Friday. Ito na. Yan ang hudyat ng shopping ng Pasko. Yan na Black yung Friday. I mean, for all of you who doesn't know, kasi sa Pilipinas, September pa lang nagde-decorate na tayo ng Pasko, di ba? Tama. Dito sa Amerika, hindi po kami nagde-decorate until after Thanksgiving. After Thanksgiving, yun ang pinaka-ano natin, yun ang pinaka-sign na natin or trigger na of Thanksgiving decoration. The day after Thanksgiving. Doon mo na marinig yung mga Christmas songs na rin sa radio station, di ba? Correct. Kasi sa Pilipinas, September, lahat ng month na may birth,
nag-uumpisa ng Christmas. Tama, Dito, hindi po. Tama, oo. Yeah, it starts after Thanksgiving. And you know what I like about Thanksgiving, to be honest tell with me. you? Kasi feel ko lang parang ang Thanksgiving kasi this is, again, the whole year round, di ba? Kumbaga ba, hindi tayo nagkakaroon ng chance na magpasalamat sa mga taong nakakasama natin, di ba? Right? Correct. Around us. Parang itong Thanksgiving, parang doon lumalabas yung being thankful talaga no? Correct, right? correct. Oo. At saka alam mo, okay, tuwing Thanksgiving, ito lang yung time na talagang kumakain ako ng American food. Ay, oo nga. Alam mo kung bakit? Turkey, yun yung turkey. Oo, ganyan, no? Kasi pag Pasko, pag bumabalik tayo sa tradition natin, di ba? Lechon, mga ganyan. Pansit, lumpia. Mga pansit, lumpia, puto, di ba? Dito nagkakaroon tayo ng magano tayo, mag-turkey kaya at mashed potato. Hindi, yun talaga kasi ang ginahanda pag Thanksgiving. American food, which is yung turkey. Yan ang star of the show. Kaya dito pala, pagdating ng November, eto na, nagigain na ng weight ka agad. Kasi may Pasko pa. May bagong taon pa. Pero yun nga but that's what I love about Thanksgiving kasi lumalabas yung talaga, American food style, di ba? Yes, oo. I mean, alam mo ba, dyan lang ako kumakain ng turkey? Alam mo, tuwing Thanksgiving, for real. Alam mo, when I was young, I'm serious. I used to love turkey, pero I don't remember. The reason why may gravy, parang medyo moist ba? Pero kasi turkey parang siya dry sa akin Hindi, o depende sa pagluto. Hindi, kasi remember, yung mga Amerikano, sarap nilang gumawa ng turkey. Baka Filipino-style turkey, kaya dry yung hindi turkey kasi ang Thanksgiving talaga din, pag walang American, parang hindi Thanksgiving dating. Oo diba? Nga, kailangan diba? Talaga may turkey. Kailangan may turkey ka, may devil's egg ka, mga ganyan, hindi, diba? Hindi, ano ba mga Okay, turkey, gravy, tapos mashed potatoes, may mga yung yung greens. Yan yung diba? Tapos yung sweet potatoes, mga ganyan. Corn, devil's eggs, yung mga ganyan ng mga nila, di ba? Parang typical American food talaga. Ham. May ham sila, di ba? Or not really. No, not more really. Turkey talaga. Turkey. Ham is more like for Christmas. Kami Thanksgiving namin, may lechon manok pa rin Parang, Thanksgiving ba to? Parang, may lumpia. Okay, I'll tell you. Talagang Thanksgiving, kailangan may turkey ka. Hindi. Ito nga nakakatawa. For many years. Kasi po, let me see, 34 years na po ako dito sa Amerika. So, every Thanksgiving, alam mo ba na yung turkey hindi masyado pinapansin? Hindi nga pinapansin. Ang kinakain talaga ng mga Pilipino, yung Filipino food. Oo nga parang diba? gano'n, Kaya ang nangyayari doon sa turkey, either gagawing turkey soup, turkey sandwich. Tsaka kasi ang hirap, parang ang tagal lutuin ng turkey. Hindi ba? 6 to 8 hours. 6 to 8 hours. Di ba? No, depending how many pounds. Yung manok, lagay mo lang sa oven, 1 oras, luto na Natatandaan ko nung gumagawa kami ng turkey, dapat gising ka ng 7 o'clock. Oo nga. Stop mo pa siya. Pero to be honest with you, that's what makes it more fun sa Thanksgiving kasi nakikita mo talaga yung mga American foods talaga. Hindi, at saka, more like family togetherness. Kasi lahat ng kitchen ng mga Amerikano busy. Kasi that's when everybody has a time to cook. Yes. Kasi dito po sa Amerika, napaka-busy ng mga tao. Laging food to go. O kaya DoorDash. Lalo na ngayon may DoorDash na. Yeah, kakain sa labas. Pero ito po, yung time na talagang, home-cooked meal. Nagpe-prepare ka talaga. Magpe-prepare ka na. Imagine ang turkey, 6 hours mong iluluto. Lalo na kung meron kang bisita, di ba? Yes. Kaya nga, yun na nga yung tinatawag na Thanksgiving is a time for your family to be together, cook, and then hang out. And also, syempre, hindi mawawala yung American football. Nga. Sa Thanksgiving Day. Kasi football. Magaganda mga games. Tradition na yan. Di ba? Tapos inuman diba? Na. Ito na. Ay, sus Maria. Guys, ito rin ako. Kami kasi sa bahay namin, we normally host ang talaga. Ang Thanksgiving. Talaga. Okay. Kayo palagi yung host. Kami talaga yung sentro. Okay. Talagang dating talaga. Friends, mga ganyan. Ganyan. So, minsan talaga, pagka nagkakaroon tayo ng konting happy-happy, nagkakaroon ng konting lasingan. Oo nga. Ano nangyayari? Nagiging madrama. Ay, lalo na kami. Di ba? Kumbaga ba, yung mga kaibigan ng talagang mga manginginom, di ba?
nagkakaroon ng drama. Hindi naman, syempre, at the end of the day, after the dinner, inuman na, konting karaoke, tapos eto na. Di ba? Maglalabasan na yung... Lalabasan na ng ano. Okay, diba? Okay. So ito nga, ganito nga. Lagi yan. Ito, napapansin ko pag Thanksgiving Day. Okay. Kaya may listahan na kami. Huwag na natin imbitahin yan. Huwag na natin... May listahan na kami. Kasi last year, nagwala yan. Huwag na yan. Doon tayo. Diba? Sorry Sorry guys. Pero syempre, we just wanna have a peaceful Thanksgiving dinner. Hindi. Alam mo, may istorya ako dyan. Ano yung istorya na yan? Hindi, kasi nung Thanksgiving, kasi syempre gusto kong makasama pamilya ko, right? Syempre. So minsan kasi, pag nakakainom, right? Yung family member, lumalabas yung mga sama ng loob. Yung mga nakaraan pa, nung mga 19 kopong-kopong pa, nung mga bata pa sila, whatever. Dandaan mo, ninakawan mo ako ng ganito. Tinutakan mo ako. Tagal na nun nga. Tapos mag-uumpisa na yung mga samaan ng loob, di ba? Tapos ayan, drama na. Kaya magbula nun yung mister ko, sabi niya, ay naku, Diyos ko po. Sabi niya gano'n. Next time, wag na tayong mag-Thanksgiving kung ganito lang din. Kung mag-ano pa, di ba? Parang, or actually sinabi niya na let's not serve alcohol. Pwede. Yun lang. They could eat but no alcohol. Tubig na lang sila, di ba? Kaya nga may listahan na kami. Teka muna. Ay nako, alam mo ginawa niyan 2 years ago? Diba? Hindi naman. Naban. Huwag na yan. Naban. Parang gano'n. Kasi you've diba? Hindi may maraming mga family drama. Hindi naman, pero minsan talaga maano mo na, diba? Mag-ano na tayo, diba? Parang, kasi we want this to be a nice, intimate Thanksgiving. Correct. Peace and quiet na. Lalo na kami, after manood ng football, ito na, karaoke na, magsimula na. Yeah, kami din, gano'n, nga. Yun naman ang talagang tradition din namin sa Thanksgiving namin. Das, dumarating minsan mga kapitbahay. Yeah. Diba? Kasi sa amin, medyo nag-exchange din kami ng mga kapitbahay namin, which is fun din. Okay, that's nice. Nasubukan mo na ba magkaroon ka ng kapitbahay, nag-exchange kayo, tapos yung pagkain. What? Tapos, anong binigyan na? Hindi masarap. What do you mean? Diba, exchange ng pagkain. Meron ka parating kapitbahay, I'm sorry, salo na sa neighbor, na pag Thanksgiving, nagbibigay talaga, nag-exchange, di ba? Nag-exchange ng pagkain. Minsan nagbibigay kami ng lumpia, di ba? Ganon. Okay. Tapos may mga kapitbahay kami na talaga na hey Alvin, for you. Di ba? Ganon, di ba? Nagdadala din, di ba? Siyempre, kami, alam mo naman, ako, bigyan na naman si sabi niya ganon. Di masarap yan. Pero di ka makahindi kasi nagbibigay, di ba? At saka alam mo naman natin, I mean sa ating kultura, alam po ba ninyo na kahit hindi masarap, pag binigyan kayo, kukunin mo hindi ka pwedeng tumanggi kasi parang tumatanggi ka sa grasya. Di ba? I mean, even if kahit busog ka na nga di ba? Di ba sa culture natin, really? I mean, pag pinakain ka tapos di ka kumain. That's a bad omen kasi para bang snub ka pag di ka kumain. Tapos makikita mo the next morning, hey, Ariel, how are you? Yeah, thank you for the food. It was good. Kahit diba? Pero ibig sabihin, ganun talaga tayo mga Pilipino. Pero may mga ganun kapitbahay talaga. Pero, it doesn't really matter. It's just the thoughts, right? Thought that counts. Okay. So, ano bang itong Thanksgiving na darating sa Webes? I mean, what are you most thankful and grateful for? Ayan. Nako, Elizabeth. Yes. I'm just thankful talaga sa buong taon. I feel that 2024. 2024, I feel that this was the year where my whole family kind of like moved on 110%. Really? Sa mga nangyari sa Wow, I did not know that. Parang all of us are more, kumbaga ba, we're more intact as a family. Okay, well, that's good. Parang I'm very thankful to that. Okay, yeah, well, that's a huge one. Yeah, really, really huge one. And I feel like our family got really, got more closer. Okay. I think one. And with some prayers, I think it really helped you with healing and everything. Nung namatay yung anak mo, di ba? Yes, I'm thankful talaga sa mga friends na who's always been there, And nakikita naman din nila na parang, as a family kami, right? Okay. We're kumbaga ba, we're really moving
from moving on. Moving on. And that's one thing din naman. You know, there's more smile. Okay. There's more vibes pa sa bahay na mas masaya. Okay, Like, well, that's good. And very thankful ako dun. And of course, thankful din ako sa mga katulad mo, Elizabeth. Diba? Naku naman Oo naman. Binuwala pa ako. Sobras. Episode 66. Alam niyo ba kung gaano kadami yun? Gaano kadaming yung weekends yun? Diba? Natagalan mo Natagalan mo si Elizabeth. Tsaka, and you know, hindi lang, not even about the business. It's being friends lang talaga. Of course, si Direk. Oo nga, ating audio director, Charlie, my husband. Yeah. Ikaw, anong thankful? Saan ka thankful talaga? Actually, the best talaga. You know what? This year, I'm very thankful na I got close to God. Uy, malaki yan. Yes, Akala ko akala ko malaki nis. Talaga. Yeah. It's like, for me, para siyang hirap explain. Basta, you know, I'm trying to get to know Him more, trying to, you know, like, be God-like or whatever. Pero yun, I'm very grateful na parang you found your way home ba? Parang you feel more closer na sa kanya. Yeah, you feel more closer. You're trying to follow Him, ganon. Kasi that's huge, di ba? Kasi alam naman natin, napakadaming distraction. Sobra. Na, you know, parang minsan para bang, okay, should I, you know, which direction I should go? Or you go to like crossroad, di ba? And then also, I'm grateful also na yung mga anak ko, para bang divine intervention na napapalapit din sila. Yes, automatic. Yeah. Without me even like pushing them. Okay? Kasi dati nung mamalilit yan, pinoforce ko magsimba. Kahit inaantok-antok na. Or minsan, you know, mangungunsumi ka dahil we're running late for the mass, ganon. Pero this year, parang talaga nagkukusa na sila. Yeah, and it's so nice to see that. Ang galing mga anak ko din. Yeah, di ba? Para bang, kasi yung pananaw mo sa buhay, it changes, di ba? Na your time in the earth is so limited. Na why are you sweating small stuff? And why are you worried about things? Na, oo nga. Yung para bang, yung faithfulness mo. Ganon. Yun, I'm very thankful and grateful for that. And then also, everybody, you know, in my life, of course, especially my husband. Grabe yan, si Direk. Wala akong masasabi dyan. And my children, my family. So, and then all my clients, I mean, I love all of them. And also everybody, you know, that helped me with the business. You know, my virtual assistant, my family. Basta lahat po kayo. Everybody in my circle. I'm so grateful and happy that I know you or you know me. And I hope someday I get to meet you in person. So para bang yun lang. Yun lang ang parang simple gusto ko sa buhay na some way somehow ma-impact ko kayo. In a positive way. Diba? Ganun lang. Ako naman, year over year talaga nagpapasalamat din ako sa mga partners ko, sa mga kliyente ko. Kasi again, in our business, alam naman natin, Elizabeth, we've gone through so much. Grabe. Diba? Grabe yung stress natin. Para talagang, oh my gulay. Grabe talaga. Sobrang... Alam mo, I mean, this job is not for everybody. Diba? And we felt that for the last 2 years. Parang napakahirap talaga. Oo nga, it was a tough, you know, couple of years, right? But we've worked, kung gumaga ba, yung effort natin talaga naging doble. Hindi, at saka naging skill-based market. Totoo na talagang kung wala kang skills, hindi ka talaga makakabenta, hindi ka makaka-close ng loan. So it's a skill-based market. And the good thing is, you know, all the clients, you know, and all our past clients and everybody that we know, and yung magiging kliyente pa rin natin, they trust us. Correct. Kasi this is what we do day in, day out. And we have so many experience under our belt na alam natin na hindi natin sila ipapahamak, na we always have, you know, their back, and we have the care. Yun ang pinaka-importante. Diba? Talagang, like I said, nakita ko rin naman yung passion ni Elizabeth. Kasi if not, Elizabeth, I wouldn't not even working with you. Pero, I tell you... Yes, and you too. You're the same way. I can tell you this. I've become a loan officer, you know, because of also working with Elizabeth. So, thank you, Elizabeth. Yes, and thank you also. Because you are something else.
I'm telling you. Lalo na sa open house, naku, sus Mariosep. Okay, so anyway, like I said, we wanna be able to go ahead and use this opportunity to thank everyone talaga. Just to, number one, people who's been following us on our in our podcast, and supporting us, us in some ways. Ang dami kasi mga kaibigan talaga, uy, Alvin, nakita ka na. Kumbaga ba, those are the things na talagang, kumbaga ba, very thankful kami. At saka ang dami natin pinag-uusapan. Talagang usapang Pinoy talaga. Pinoy talaga. Di ba, usapang Pinoy na we're just opinionated and we're just, we're throwing it out there. But of course, we try not to offend anyone. We don't want that. And try to be neutral or anything. Pero ito lang po yung mga aming pananaw and opinion. And then, also, yung katulad nga ng nasabi ko, na sana ang Thanksgiving hindi lang dumadaan sa isang araw sa isang taon. Hindi puro Black Friday lang ibig sabihin ng Thanksgiving, di ba? Ito na. Hindi. Kasi my point is, Alvin, totoo yan. Kasi kung lahat tayo, we come through a place of gratefulness. That's right. Di ba? Talagang we're so blessed by just being here in the US. Yes. Napakahirap po makarating ng Amerika. So, the fact na nandito tayo sa Amerika, nasa land of opportunity, di ba? Land of freedom, they say. I mean, that's like so grateful for that already, that we're able to help our families back home. Let's be thankful to every little things that we have. Yes, oo. And then waking up every day, kasi I know some people are experiencing depression. Oh yeah. Di ba? Yeah. So, lalo na dito. Oo nga. I mean, maybe because I mean, during this time, kasi alam naman natin, 5:00 dumidilim na. Oo. Diba? Medyo gloomy. Parang yung mood. Mahaba ang gabi. Yung mood. Iba. So, katulad nga ng nasabi ni Trump, di ba? I just saw this. Pinaka-the best is gumalaw ka raw. Work. You need to work. Kasi wala kang time isipin yung depression mo. Put that in a different... kung depressed ka. Yun ang sabi nila. Pero of course, being surrounded with families. And then also, physiologically, I think there is a effect on that. Kasi ako, pag naa-upset ako, alam mo, Alvin, nag-walk ako ng mabilis sa treadmill. Yeah. Kasi kumbaga ba nalilis yung ano mo eh. Hindi, kasi yung parang nagiging iba yung timpla ng katawan mo. Kapag pinagpapawisan ka, tapos naglalakad ka ng ganun. It's your emotion talaga that's really triggering. Pero pagka na-slow down yung emotion mo, nagbabago ka. Oo nga. So it's just one of the technique that I do pag yung medyo na anong tawag dito? Na-upset ako. At kaya sabi ni Mr. ko, punta ka na doon sa treadmill, tumakbo ka doon. Teka muna, so may iba naman tayo. Ano ba talaga pag Thanksgiving ba? Ano bang lumalabas talaga lagi sa Thanksgiving, di ba? Andiyan yung mga shopping. Ay, Black Friday. Ayoko talaga, alam mo, pasensya na, guys. Pero one thing I hate talaga, pag mag-Thanksgiving na, ito na po, mga kaibigan. Andiyan na may mga boxes kami lagi sa... Kasi nagsha-shopping na rin for Christmas, di ba? Okay, wait a minute. So ano pala kayo, online shopper? Kasi nandun na kasi makipila ka. Diba? Teka muna, libre ba shipping? Pagka alam ko, pag Amazon Prime yata, may libre ka mga okay. Hindi, I mean, ako kasi, gusto ko yung nagsha-shopping na nakikita ko siya. Yung ba? Lalo na sa damit, kailangan kong isukat. You know what I mean? So, ganun ka, hindi ka nag-Amazon? Nag-Amazon ako mga little items. Yung mister ko, addict dyan. Hindi, tsaka wala kasi... Araw-araw may box sarap ng bahay. Kasi sa amin, kasi sa area namin ni Levis, I hate to tell this, wala na kasi kami mga shopping malls na rin. Wala nang shopping mall. Yung mga shopping mall na dating alam namin, nagsara na yung mga store. Oo nga, kasi di ba dati, ang sarap mag-shopping sa San Francisco, sa Union Square. Nafe-feel mo yung Thanksgiving holiday, yung spirit, yung Christmas. Ngayon, like I said, I'm telling you, wala kami mapuntahan na eh. Oo And the nearest one that we have is San Jose. Layo pa noon. Layo pa. Matraffic ka pa. Gasolina mo pa. Yun nga. Tapos, napaka-hassle ng parking during the holiday. Di ba nga sa Pilipinas, tuwing Pasko, sobrang traffic. Sobrang traffic. Alam mo ba, nung bata ako, di binigyan kami ng pera ng nanay ko.
Sabi niya, sige, ito tig 1,000 kayo pag shopping nyo, pang Christmas. Pagbili ng mga Hindi punta kami. Anong year to? 1,000? Pwede pa. Nung mga teenager ako, I think I was 15 years old. Malaki na yun, malaki na yung 1,000. Sa Caloocan, yung Gotesco na tinatawag. Alam mo ba yun? Oo, narinig yung Gotesco. Ngayon, Yes, sabi, hindi sakay ako ng bus. Dahil nga, syempre, rush hour, traffic, everything. Alam mo bang nadukutan ako? Uso yan, guys. Mag-ingat kayo. Even dito, mga dukot-dukot. Nadukutan ako, nawala ko yung 1,000. Iyak ako ng iyak. Siyempre. Kasi ang laki na ng 1,000. Malaki na yun. Nung back then, 1,000 pesos, malaki na yun. Noong mga 80s, late 80s. For sure. Yeah, so, ingat po kayo dahil alam naman natin, rush hour, marami pong mga mapansamantala. Yes, diba? yes. Yeah, yun nga. Pag Thanksgiving, ayoko lang kasi ang dami talagang package sa bahay dumarating. Hindi, mga boxes of boxes. Lydia. Teka muna, sinong Siyempre ako. Sinong nagkakat ng mga boxes at naglalagay sa recycle? Basta sa kanila, pag nabuksan nila, tapon na lang sa garahe. Ako na mag-aano lahat nun. Ayun ang... Yun ang trabaho. Yun ang trabaho ko. Teka muna, sino nagtatapon ng basura? Ako naman eh. Pero ako yung nag-aano talaga. Alba? Parating daddy. Okay. Pero ikaw, mapa-shopping ka rin? Alam mo, nung ako, like you, mas gusto ko yung pumupunta ako sa mall, mas gusto ko yung nakikita ko yung binibili ko. Correct. Tsaka also, I like the vibes kasi ito na yung holiday vibes, di ba? Right? Oo nga, yes. Yun din sa mga importante, kaya gusto ko. Pero wala na kasi ngayon, kaya nag-Amazon na rin ako eh. Amazon na rin. Tsaka mas parang maraming sales sa mga Amazon ngayon, mga Black Friday. Meron, At tsaka yung Walmart. Black Friday, Best Buy. Ang dami na talaga. At tsaka yung Monday, Cyber Monday. Yung mga Cyber mga ganun, maraming ngayon. Diba? Ang dami. Oo nga, kaya nga po, ito na, mapupuno na mga credit card ito na. Hindi, tsaka diba dati, pagka bukas pa yung mga mall nun, pagka after Thanksgiving, ito na, nagbubukas na sila ng parang late, nagsasara na ng late, may madaling araw na nagsasara yung iba. Oo nga, I remember back then, nung wala pang Amazon. Di ba, Thanksgiving, di kainan kami. Yun na. Tapos pag hudyat ng alas 12, alis na Plano kami. Punta na kami doon, magsha-shopping na. Ang haba ng pila, ang lamig-lamig pa. Alam ko yun. Ginagawa mo yun? Maski mahirap, pero you feel the vibes of Christmas. Parang the spirit. Doon mo nakikita, ito, parang yung excitement of Correct. Hindi pagbata ka, para bang excited ka sa mga material things, hindi mo napapansin? Siyempre. Bakit pag tumatanda na, parang hindi ka na masyado excited? Siyempre, nag-iiba na yung nag-iiba na yung kumbaga ba, nag-iiba na yung likes mo sa buhay, nag-iiba na, di ba? Hindi ka na masyadong kailangan, what you're doing na, parang you go for what you need, not want. Oo nga, diba? Correct. Alam mo kung saan ako nagsha-shopping? Saan? Costco. Ay, naku. I love Costco. Yan lang ang sinashoppingan ko. I'm so Costco dude, man. Yeah, me too. Oh my gosh. Oh my God, pareho pala tayo. Wala. Pag Costco, sa punta, Costco, ang bibili mo? Bibili lang ako ng saging. Saging? Costco? Saging. Pero kasi, ewan ko pa, natutuwa talaga ako. Ako din, maki-Costco. Tanong mo si Charlie, mahilig sa... Nagagalit na mister ko, sabi niya, ano ka ba? Yan lang bibilin mo, ano na naman itong charge na to? About Costco talaga. It's very costing, but it's Costco. Diba? Correct. But anyway, guys, Thanksgiving is here. We want all of you guys to have time and grateful Thanksgiving. Yes, and we want to wish you a happy Thanksgiving. Yes, and we're so happy and grateful and thankful to all of us for tuning in sa amin pong podcast na Bahay Pinoy sa Tate. We're so appreciative sa inyo sa lahat ng tao. Correct. And of course, katulad nga po ng nasabi namin ni Alvin, meron po kaming pakulo sa next episode, which is we're actually gonna be drawing for our Thanksgiving giveaways, 49ers, 2 tickets to the lower level for the 49ers. Yes. If you like, subscribe, and share, you're gonna have a chance to win. It's gonna be at the lower level. And it's a good seats, guys. Yes. Very good seats talaga. Yes. Sobrang good seats talaga. Ako nga, minsan
Ano? Minsan talaga, nililigawan ko si Ate Elizabeth, yung bigat dyan, di ba? Bigay mo na lang sa akin. Kasi it's so fun to be in that game, tsaka ang ganda talaga ng seats. Yes, oo. And tune in for that because we're gonna actually announce the mechanics and the contest, di ba? Ano ba yung last contest natin, palaro natin? Kung sino makaka-remember ng episode yata, ng topic. Yeah, I can't remember. But we'll definitely announce this to everyone. Ayan ha. Yeah. Ayun pa, ano po namin, pakulo namin sa aming pamasko sa inyong lahat, sa lahat po ng tumatangkilik ng Bahay Pinoy sa Tate. Yes. Okay, so anyway, thank you everyone for tuning in again for our episode 66 of Bahay Pinoy sa Tate. Thank you everyone. Bye guys. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Bye-bye.